Bakit nung papunta ako sa'yo, may hawak kang kutsilyo? Pag-usin tayo! Todo! Siyempre, may lagi ka naman may dala, wala ka na eh. Ngayong hapon sa public attorney, bata, sinakal di umano ng kapitbahay. Ang kaso, child abuse. First time ba na nagsumbong sa'yo ang anak mo na sinaktan ni Mang Toto? Bibigyang buhay ni Noni Buen Camino bilang Toto, ang kapitbahay na nanakit ng paslit. At si Long Mejia bilang Apollo, ang ama ng batang inabuso. Kasama rin si BJ Eboygo para gampanan ng papel ng batang sinakal. Magkapit-bahay ang kaso natin ngayon mga kapatid, kung saan in this corner ang kontrabidang si Toto na nakaldi umano ng isang paslit, and in this corner ang bida, ang tatay ng batang di umano'y sinakal. Kaya tara na, isang bunin na natin ito sa ating public attorney. Magsitayo ang lahat, magsisimula na po ang mediation. Ang nais ko lamang mapakinggan ay pawang katotohanan, buong katotohanan, walang labis, walang kulang. Mangyaring maupo na po ang lahat. Ang nagrereklamo, ano ang iyong pangalan? Ang nagrereklamo, Apollo Bayot lang, 43 taong gulang mula sa Barangay Holy Spirit, Quezon City. Maaari po ba niyong isalaysay ang buong pangyayari sa likod ng inyong reklamo? Opo, naglalaro po ang anak ko ng bola at yung laruan na tinitira sa itaas. Patay. Nang mapunta po sa bubong nitong taong to. Tara, tulungan niyo ako umakyat. Bilis. Yan. Tama na. Yan. Ayun! Hoy! Ano ginagawa mo sa bubong ko? Nakaka-istorbo ka! Kukunin ko lang po yung laruan ko. Nabata ka, bumaba ka dyan! Baba! At sinigaw-sigawan po niya, pinababa. Nung pababa na po siya, hinatak po niya pababa. Ng kwento. Ano ba? Nawakan sa leg, saka po tinulak. Wila! Istorbo! Hindi ko sinakal yun, hindi ko Kaya tinulak yung umiyak anak po mo. yung Nadapa anak ko yung nang anak mo, sumbong sa akin. itinayo ko lang yun. Kailan po nangyari ito? Noong December 28 po, mga hapon po. Ano naramdaman mo noon nung magsumbong ang Siyempre po, anak mo? hindi lang isang ama, nagagalit po ako. O bakit? Ba't umiyak? Sinaktan po ako ng Toto na yun eh. Ano ginawa sa'yo? Hinawakan po ako sa leg at tinulak. Ha? Nasaan Toto? Nandun po sa kanila. Sige, pasok kayo sa bahay. Sige na! Parang Sa kanya. ikaw ang nasaktan. Siyempre po, anak ko yun eh, hindi nga ako nananakit sa anak ko. Anong ginawa mo nung malaman mo na ganun ang... Sinugod ko po siya sa kanila. Pag-usin tayo! Toto! Lumabas ka dyan! Ano yan? Wala ka kagad, Papunta na po ako sa kanila, nakita ko po siya may hawak ng kutsilyo. Ha? Eh, nagwawala ka Kaya na bumalik kasi. po ako sa amin. Sinusubi mo na ako eh. Kumuha rin po ako ng kutsilyo. Anong ginagawa mo? Ba't may hawak ang kutsilyo? Si Toto! Sinaktan at saka sinakal yung anak natin! Apollo! Paano ako Muntik di na po kukuha kami ng kutsilyo nakapag-abot eh, yan. nagwawala ka na nga. So lang po, naawat po kami ng mga kapitbahay namin. Tigil mo ako! Tumahimik ka dyan! Tumahimik ka nga! Toto! O ano? Pakita mo yung tapang mo para tayo may kutsilyo! Ano? Bakit mo sinaktan yung anak ko? Hindi ko sinaktan ang anak mo! Anong sinaktan? Eh, pagsabihan mo yung anak mo! Umakit sa bubong ko, natutulog ako! Pagpunta ko sa trabaho! Eh, tinulungan ko pa yung anak mo, siya nadapa eh! Nung masuguri mo siya, pagkatapos magsumbong ang anak mo, nagwawala ka rin ba? O galit na galit Ako ka? po, nagagalit po ako. Dapat pinunta mo muna kami, nagtanong-tanong ka muna. Hindi Bakit yung- nung papunta ako sa'yo, may hawak kang kutsilyo? Eh, siyempre, may lagi ka naman may dala, wala ka na eh. Eh, kung unahan mo ako, siyempre kukuha ko sa amin. Eh, ikaw lagi ka pa naman may dala. Lagi O, may di ba? dala. Kaya ka nagwawala sa inyo. Ikaw, Nakaraan nga, binasak mo nga kilala po yan sa amin, ginamesa ma'am. sa may ano, yung Mahinginom. ginagamit. Talagang Pag nakainom po, lalaki may inom, pero hindi kagaya sisigaw-sigaw, mong lagi lasing. nahamon-hamon po ako, nagbabanta po sa akin. Apollo! Lumabas ka dyan! Hello! Lumabas ka dyan! Labas! Lumabas ka dyan! Halika! Titirahin kita! Ano sinasabi niya sa'yo? Oo po. Hinahamon ka? Sinabing ganyan. Nahamon po ako. Anong tingin sa kanya ng mga taga-barangay? Mabait, palaaway?
Manginginom? Anong... Manginginom po talaga. known siya. Kung magkakilalang kilala na. Manginginom. Oo, Okay, pare. nakadalawa na ako. Kayo naman susunod. Walang problema. Walang problema. Sige, subukan natin. Yung na si Ronnie. Ang aga-aga pa kayo eh. Wala magpapaalam kagad ha. Paano pag nalalasing na itong si Toto? Anong kanyang ugali? Yan po. Yan nga po. Sigaw-sigaw. Ano? Ulitin mo nga sabi mo? Wala akong sinabi, pare, ah! Anong wala? Hirap sa'yo. Kanina ka pa eh. Pare! Binabastos mo ako eh. Pare, nangungursa natin ka naman eh. Gusto mo tayo na magtoos kayo eh. Hirap sa'yo pag nalalasing Tao ka. ko na hindi hinarakan mo Pag eh. nalalasing ako, sino ko sa Tayo. eh. Magkasama tayo, wala akong sinabing masama. Kalokohan din ang sinasabi mo, Paul. Ano nararamdaman mo pag naghahamon siya? Nagpabarangay po ako, ma'am. Barangay, hindi ka naman pumunta ron. Pagdating sa barangay, anong naganap? Wala po kasi hindi naman po siya pumunta eh. Hindi siya sumisipot? Hindi, siya yung pumunta na Sabi, rin ako ron. sabi Yung po ng atin mga ako, asawa, ikaw nasa naman din trabaho. ako umatin. Nasa Umiwas trabaho siya. na po. Mabuti Nakadalawang pakarating kayo atin ako ron, dito. hindi ka pumunta. Para mapag-usapan ang para, issue na ito. para nga po. Hindi lang ba ikaw ang nakaaway niyan? Hindi po. Ikaw lang. Marami pang ibang nakaaway. Ikaw ang marami First time ba nakaaway. na nagsumbong sa'yo ang anak mo na sinaktan ni Mang Toto? Unang pagkakataon lang yan? Una po. Mula noon, hindi pa niya sinaktan ulit yung bata? Hindi na po kasi yung anak ko hindi na po pumupunta doon sa banda sa kanila. Oh. Doon na po sa Dali nga sa compound ng kagawin mo asawa rin. ko po. Doon na po siya Wawala naglalaro. kasi kagad. Anong obserbasyon mo sa anak mo? Takot? O parang laging nalulungkot? O parang apprehensive siya na baka saktan muli ni Toto? Medyo po. Hindi, sa'yo takot yung anak mo. Nakakapasok Medyo may trauma pa ba? po yung anak ko eh. Nakakapasok pa Hindi sa sa akin eskwela ang takot anak yung mo? anak Pumapasok mo. naman Sa'yo. Paano natatakot ang mga bata kamo kay Toto? Dahil po siguro doon sa ginawa niya sa anak ko. Pati ibang bata takot na rin sa Oo, kanya. Kasi Baka sa'yo takot. anak niya at saka mga Lagi ka kapitbahay nagwawala. namin. Kalaro-kalaro din ang anak ko eh. Tayo. Teka, wag na tayong dumaan dito. Baka saktan na naman ako ng mamang Toto na yun. Tara na. Kahit sa wala akong sinaktan sa ating bata. Galing mo lang kumuha ng kwento. Pero hindi Takot mo kaya sarili yung mo, anak mo hindi ay ako pasaway. nagtatakot Baka sa'yo. pasaway yung Sarili anak mo. mo. Grade 4 na po yung anak ko. Gaano ba kalaki yung anak mo? Gaano Grade height 4 po, nun? 9 years old. Hanggang dito ko na po. Maliit pa lang. Hanggang ngayon ba, nababanaag mo ang takot sa mata ng iyong anak? Oo po. Kasi po, kung hindi siya Baka takot, sa'yo hindi, takot. dapat gagawin pa siya doon banda sa kanila. Hindi na po. Bali, ang Sinaktan ng nireklamo anak mo mo. ay ang kanyang pananakit sa iyong anak, ang pananakot sa iyo, Oo. ang paghahamon ng away sa iyo, at ang pagsasabi niyan titirahin ka niya. Opo. Magaling palang manakot itong si Mantoto. Ayon sa iyong reklamo. To the rescue talaga tong si Daddy Apollo ha, dahil nalaman niya na sinakal ang kanyang anak di umano nitong si Toto. Kaya naman ang ginawang buwelta nitong si Apollo, may I go to the house talaga ni Toto. At ang sigaw niya, patulan ba naman ang bata? Di ba pagpunta mo, wala pang kutsilyo kang dala? O meron na? Wala pa po. Nakita mo may hawak siyang kutsilyo. Bumalik po ako sa amin, kumuha rin po ako ng kutsi. Hindi ikaw nauna, ikaw may aggression, may dala Kasi kang po, kutsilyo. palusog na po siya sa akin eh. Inaano niya na po ako. Bakit naman kukutsilyo mo yung tatay kung wala kang ginawang masama sa bata? Yan ka na naman, huli ka na naman eh. Bali, dumipensa lang rin naman ako eh. Ibang klase ka rin, nakahanda agad ng kutsilyo, pangkatay ng manok yan eh. Ang inireklamo, anong yung pangalan? Ang inireklamo, Ronald Toto Fernandez, 32 taong gulang mula rin sa Barangay Holy Spirit, QC. Maaari bang isalaysay mo at ipaliwanag ang iyong depensa tungkol sa inilahad na reklamo ni Mang Apollo ngayon? Opo. Kasi po, yung araw na makat sila rin sa bubong yung anak niya, tutulog ako nun eh. Nagising po ako nun eh. Ano ba yan? Patay. Paglabas ko, pinabababa ko yung anak niya. Tapos sinalalayan ko pa nga bumaba yun eh. Ano ginagawa mo sa bubong ko? Nakaka-istorbo ka. Kukunin ko lang po yung laruan ko. Na bata ka, bumaba ka dyan. Baba! Baka makuryente ka ba dyan? Ako bang magka-problema sa'yo. Baba na. Tapos yung sabi ko, umuwi na kayo ha. Pag isa pang akyat nyo, sabi ko. Ayan ha. Sa susunod na umakyat kayo sa bubong ko, babatukan kita ha. Kayo rin. Kayong lahat. Pagbabatukan ko yung lahat. Ha? Sinabi mo yun sa bata? Sinabi ko lang naman yun para Magpapabatukan? Ganun lang naman yung inano ko Galing para mo naman. tinatakot Ilang niya sa bata baba. yun? 4 sila lahat eh. 4 lahat.
Bale yung anak niya lang naman po yung inaano ko. Tapos inadapa kasi yung anak niya eh. Ka naawa. Hindi, tinayo ko nga ako siya. Tapos yung tinayo ko umiiyak. Na. Oh! Ano? Nadapa ka pa. Saktan ka ba? Eksakto naman dumating siya. Hoy! Ano? Bakit mo sinasaktan yung anak ko? Ano sinaktan? Hindi ko siya sinaktan. Ayan, umiiyak eh! Wala siya nga umakyat dito, tinulungan ko pa nga eh. Yung pagdating nga, gagalit na kagad siya, nagwawala. Kasi hindi niya muna inaalam yung mga tunay na pangyayari. Ibig mo sabihin, sinungaling ang batang ito? Hindi, siya lang po ang nagsasabi nun. Hindi po magsisinungaling ang anak ko. Anak Grade ko. 4 na yung anak ko. Marami nakakita nun, hindi ko Paano sinakal. magsisinungaling yun? Lit-lit na Yung anong sinabi mo may sasakalin sugat ko. dito, wala naman sugat yung anak ko. Anong oras nangyari yun? Mga bandang alas 10 po, mga ganyan, makapasok ko Alas 10 na lang? Sabi niya hapon. Hindi, alas 10 lang yun. Alas 3 yun. Basta yung araw na yun. Alas 10 o alas 3? Alas kasi natulog kasi Alas ako eh. 10 o alas 3? Alas 10 yun. Eh bakit? May kutsilyo ka nung haharapin ka ni Mang Apollo. Eh kasi po nagwawala na ho siya eh. Ano? Bakit mo sinaktan yung anak ko? Hindi ko sinaktan ang anak mo! Anong sinaktan? Eh, pagsabihan mo yung anak mo, ang aga-aga umakit sa bubong ko, natutulog ako. Pagod ako sa trabaho. Eh, tinulungan ko pa yung anak mo, siya nadapa eh. Papalabasin mo sinungaling anak ko? Eh, dahil Anong plano mo? Kukutsilyuhin mo si Mang Apollo? Hindi, bali po, dinipensa Gagawin mo siyang pulutan? Hindi po, depensa ko lang po sa sarili ko yun kasi nga nagwawala na siya eh. Palusob na po siya sa akin eh. Di ba pagpunta mo, wala pang kutsilyo kang dala? O meron na? Wala pa po. O, nakita mo may hawak siyang kutsilyo? Bumalik po ako sa amin, kumuha rin po ako ng kutsilyo. Edi ikaw nauna, ikaw may aggression, may dala Kasi kang po, kutsilyo. palusob na po siya sa akin eh. Inaano niya na po ako. O, bakit naman kukutsilyo yung tatay kung wala kang ginawang masama sa bata? O, yan ka na naman, huli ka na naman eh. Bali, dumipensa lang rin naman ako eh. Ba, ibang klase ka rin. Nakahanda agad ng kutsilyo, eh pangkatay ng manok yan eh. Sige nga, nung si Mang Apollo ay pasugod sa'yo, ano nangyari? Wala, nung naawat na po siya, di na rin po ako lumabas eh. Pareho kayo may mali doon. Kung may kutsilyo siya, okay lang na magtago ka na. Huwag ka na magkumuha ng kutsilyo para saksakin siya. Hindi karuwagan yun. Sa ginawa niya sa anak Ang ko. tunay na lalaki, hindi nakikilala kung sa pamagitan ng pakikipagpatayan. Toto, ba't hindi ka nagpunta sa barangay? Hindi na po, hindi ko na nga rin po nga nagreklamo dahil parang kasi nga meron Ba't na kami nung nagreklamo sila, hindi ka pumunta? Para mag-usap kayo. Yung pumunta po ako, naghintay yung pangalawang hearing na yung punta namin, di siya naman din ang hindi pumunta. Kasi Anong oras ka ba natulog nun? Maaga rin po, ano na, yung umuwi kami, alauna na kayo umuwi eh. O, di alauna natulog ka na. Madaling araw. Alauna natulog ka na. Bali, O, teka, magbibilang ako ha. Natulog ka na ng alauna. Alas 2, alas 3, alas 4, alas 5, alas 6, alas 7, alas 8, alas 9, Nagising po kami alas... Siyam na oras ka na natutulog, galit ka pang Gising po kami magising. alas 8 po, kasi po kakain po kami. Ano? Gising po kami alas 8, nag-almusal kami kain, tapos pagkakain namin. Hindi ka na-istorbo sa pagtulog. Hindi, nakatulog na kasi masakit talaga katawan ko nun eh. O, anong oras yun? Alas 10. Sabi mo, alas 8 ka gumising. nung pagkakataon. Nagkabuhol-buhol na ang kwento mo, Mang Toto. Kung babatukan ni Mang Apollo, anak mo, ano mararamdaman mo? Gagalit din po, kasi natural lang nung Anong una mong gagawin? Kung malaman mo, binatukan ang anak mo. Oh, say mo. Say mo. Oh. Say ni Daddy Toto, hindi daw true na sinakal niya ang anak ni Daddy Apollo. Sa katunayan, tinulungan pa nga niya raw ito ng madapa. Ngayon, tanungin natin ang mga kapatid natin na andito kung believe ba sila sa sinasabi ni Toto. O nanay, anong say mo dito? Sa tingin ko po, nagsisinungaling siya. Kasi ang bata po ay hindi iiyak kung hindi po siya nasaktan. At sa tao pong sa nangyari po sa kanya na nagulat daw po siya, natural reaction lang po na magagalit siya dahil nasira po daw ang kanyang pagtulog. Todo deny kasi itong si Daddy Toto na sinaktan niya yung bata. So sa akin po, hindi po ako naniniwala doon sa sinabi ni Mang Toto dahil ang isang bata ay hindi magsisinungaling pag talaga nasaktan, lalo sa magulang. At yung ginawa ni Toto, although hindi niya siguro talaga nasakal ng gusto, siguro pag tulak niya, talagang natumba yung bata at nasugatan sa kamay. Nako, so far wala pang kumakampi dito kay Toto ha. O, reaction? Hindi po ako naniniwala kasi po hindi po magsisinungaling yung bata. Siyempre nasaktan siya, kaya talagang hindi po talaga ako naniniwala. Nako, Apollo, 3 points. Toto, 0. Pero ako, confused pa rin ako. Talagang hindi ko alam kung sino ba talaga ang tama. Pwede kang arestuhin ng mga barangay tanod, ng mga pulis, sa oras na nananakit ka ng bata.
maulit para Hindi naman maulit yun. medyo Yan ang proteksyon, hindi lamang ng Estado, kundi maging ng ating lipunan, maging kayo, maging ako, maging ikaw. Kaya sa puntong ito, ang tanong ko, hindi ko na kailangan madinig word for word kung ano yung ginawa mo dahil na nga pinag-uusapan kanina pa. Ang kaso, child abuse o paglabag sa Republic Act 7610. Sino mang manakit, mambastos o maglapastangan sa isang bata, physical man o emosyonal ay maaaring sampahan ng child abuse. May tuturing na child abuse ang ginawang pananakal at pagtulak ni Toto sa anak ni Apollo. Ang parusa dito, prisyon mayor sa pinakamababang antas o pagkakakulong ng 6 na taon at 1 araw hanggang 8 taon. Kapag may matanda nananakit sa bata, ng abuso sa bata, ay pwedeng makulong ng 6 na taon hanggang 8 taon. Pwede kang arestuhin ng mga barangay tanod, ng mga pulis, sa oras na nananakit ka ng bata. Naintindihan mo yon? Opo. Sapagkat nasusulat sa Section 10 ng Republic Act 7610, Paragraph A, na ang sino mang mananakit sa mga bata, mang-aabuso, magiging cruel, mapait sa mga bata, pwedeng arestuhin. Oro mismo. Kung totoo, yung sinasabi ni Mang Apollo na sinasabihan mong titirahin mo siya. Grave threats yun. Article 282 of the Revised Penal Code, ang parusa lang naman ay 6 na taon. Idagdag natin sa 8 taon, 14 na taon ang pagkakulong. Nandyan yan, Child and Youth Welfare Code or PD 603 na lumang-lumang batas. Nandyan ang mga rights o karapatan ng mga bata na dapat bigyan ng proteksyon, hindi lamang ng Estado, kundi maging ng ating lipunan, maging kayo, maging ako, maging ikaw. Kaya sa puntong ito, ang tanong ko, asunto o areglo? areglo po. Mga Apollo? Hindi na po siya magbabanta sa amin at hindi na niya sasaktan yung anak ko po. Mang Toto. Asunto o areglo? Areglo po. Anong areglo mo? Sige, meron akong gusto madinig sa'yo eh. Sabi mo sa kanya. Kausapin mo si Mang Apollo, handa rin sa makipag-areglo, pero may gusto akong marinig bago areglo to. Paul, kung parang hindi na umaba yung ano natin, kung ano yung mga inaano sa akin, aregloin na lang natin para kung may nagawa mo na kung ano, pagpasyensya mo na lang ako. Gusto ko, yung pagbabanta mo, at saka yung pananakit mo sa anak ko, sana hindi na maulit para hindi naman maulit yun. Medyo maganda ang samahan natin, magkakapit bahay tayo. Kung paris pa nga tayo doon sa anak ng kapatid niya eh. Hindi naman ang gusto ko yung walang ano. Ano sabi mong nagawa? Kung may nagawa ka, ano yun? Kung sakasakali, may nagawa ka sa kanyang hindi ano, hindi naman maganda sa kanya, pasensya na. Pwede sa bata. Pati na rin sana ko, hindi na lang rin ako. Sige, hindi ko na kailangan madinig word for word kung ano yung ginawa mo dahil na nga pinag-uusapan kanina pa. Sa pagkilala mo, sabi mo kung may nagawa ka man na mali, yun, kung kay sa bata at kay Mang Apollo, ano sabi sa kanya? Humihingi ka ng paumanhin? Pasensya na kung meron man kung ano. Pasensya na lang. Walang problema sa akin. Mag-ayos, maayos. Kung sisigaw-sigaw mo, sana mawala na. Paghamon-hamon. Pinahirapan mo wala pa ng ako problema. Pagod ako. Pwedeng maganap ang kasamaang ginawa mo sa iba. Sa puntong ito, tawagin na natin si Attorney Analisa Soriano para sa inyong kompromiso. Ang kaso, child abuse at grave threats. Kasunduan, kami na nakalagda sa kasunduang ito ay napag-usapat na pagkasunduan ang mga sumusunod. Una, ako, si Ronaldo Fernandez, ay nangangakong hindi ko sasaktan o pagbabantaang muli ng kahit anong pananakit ang anak ni Apollo Bayotlang, sapagkat nalalaman ko na kapag ginawa ko ang gayong mga bagay, ay maaari akong makasuhan ng child abuse, physical injuries, at iba pang mga krimen. Sa halip ay igagalang ko ang karapatan ng mga bata. Ako, si Ronald Fernandez, ay nangangako ring hindi ko na pagbabantaan pa ng kahit anong pananakit si Apollo Bayotlang at maging ang kanyang pamilya
sapagkat nalalaman kong maaari akong makasuhan ng grave threat sang-ayon sa Revised Penal Code. Dahil nga sa pag-akyat ng bubong ng isang 9-year-old na bata, nasira talaga ang peace and order ng dalawang magkapitbahay. Nako, sa sobrang hot na hot nga nila sa isa't isa, muntik pa silang magsaksakan. Tanungin nga natin itong mga dalawang nagchichismisan dito kung ano mo masasabi nila sa ating kaso ngayong araw. Nay? Nangyari sa akin nangyari. Sasama ko yung anak ko kay Toto, ihaharap ko siya para malaman ko talaga ang totoo dahil ang bata hindi magsisinungaling. O kayo po? Ako naman kasi medyo mainitin din ang ulo ko. So medyo nasa gitna ako. Walang kinakampihan. Gusto mo nandun ka sa action mismo para malaman mo. Next, sino po? Sino po, Mami? Ako po hindi po naniniwala. Kasi lahat ng statement na binibigay niya, hindi po dapat paniwalaan eh. Paiba-iba po siya. At sino po bang magulang ang matutuwa kung ang anak mo'y nasaktan? Yun nga. O kayo po? Ang masasabi ko din po, hindi ako naniniwala sa kanya kasi ang bata nga po yan ang pinaniniwalaan natin. Kasi ang bata hindi nagsisinungaling. Ang matanda nagsisinungaling. Kita-kita naman po natin kung iba-iba ang sinasabi niya eh. Yun lang po. Naku, mabuti na lang talaga nandito si attorney para ayusin lahat ng gulo ng kasong ito. At syempre pa, kahit nga ilang beses nang latagan si Toto ng maraming kaso at todo deny pa rin siya, ang magandang parte nito ay nagka-peace be with you na silang dalawa ni Apollo. Nais kong ipatanaw sa lahat, sa buong madla, ang mga kabataan ay may karapatang maglaro dahil mahal nila ang kanilang laruan. Ang sino mang nagmamahal, handang ibuwis ang kanyang buhay para sa kanyang minamahal. Kung totoo ang pagmamahal. Ang mga batang ito, pag yun lang ang laruan, talagang gagawin ang lahat. Makuha lamang ang laruan. Ilang bata na ang nalunod dahil gustong sagipin sa ilog ang kanilang laruan na naaanog. Ang naging sigalot ninyong dalawa na ngayon ay naayos sa pamamagitan ng public attorney ay nagbibigay aral sa lahat na ang mga bata ay may karapatan ding gaya ng matatanda. Ang mga bata ay dapat bigyan ng isang environment o komunidad na ligtas. Isang pamayanan na walang sino mang pwedeng manakit sa kanila. Bagos pangangalagaan ang kanilang mentalidad, ang kanilang kalusugan, pisikal man o sosyal. At ang mga kabataan, ang mga bata, ay dapat din bigyan ng pagkakataon na makapaglaro, mabuhay sa isang masayang pamilya, masayang pamayanan, masayang mga kapitbahay na laging handang mag-alaga at magbigay ng proteksyon sa kanilang kapakanan. Kaya lagi po nating tatandaan, pagdating sa batas, lahat patas. Ito ang inyong public attorney. Tapos na po ang ating mediation.